Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Kalunos-lunos ang sitwasyon ng mga pasyenteng nagtitiis sa nag-iisang ospital sa bayan ng Barawen sa Leyte na napinsala rin ng bagyong Yolanda. Kabilang sa kanila ang isang sanggol na nagkasakit at na-dehydrate ika nga matapos baka inom daw ng maraming tubig. Mula sa Tacloban sa Leyte, nakatutok live si Emil Sumangil. Emil. Mike, Mela, kuryente, oxygen at pagkain para sa mga pasyente. Pangunahing mga pangailangan nito ngayon ng mga pagamutan dito sa Leyte sa gitna ng pagbangon ng buong lalawigan. Umaalim po yung hangin na may kasamang ulan ang unang naramdaman ng tumama ang bagyong Yolanda sa Leyte. Isa sa mga unang pinadapa ng super typhoon ang munisipalidad ng Burawen. Kulang 2 oras ang layo mula Tacloban. Mula sa bungad hanggang marating namin ng Kabayanan, walang matinong istrukturang makikita. Pati na ang nag-iisang ospital dito, ang Burawen District Hospital. Dito nagkubli ang mga kababayan nating nakaligtas noong kasagsagan ng bagyo. Pero kahit ganito ang sinapit ng pagamutan, nag-ooperate pa rin ito ngayon. Mga functional, ito lang. This is supposedly the ER and the OPD. Nandun po yung ward namin talaga. Dito. Sa entrada at pasilyo, halo-halong nakapwesto lahat ng mga pasyente. Mula sa mga nawawalan ng mga malay dulot ng dehydration. Mga kinakapos ng hininga. Nangihingi daw po siya ng tulong doon sa mga pamangkin niya para makagawa-gawa ng bahay. Hanggang sa mga nagsisilang na sanggol, iniraraos kahit papaano ang kanilang mga medical condition. Masaya naman pero may takot. Paano ang bata sa sisilong nasira ba ang bahay mo? Nasira tapos naggawa naman yung asawa kahit maliit lang. Doctors Without Borders mula Europa ang dumating dito. Mobile hospital ang kanilang itatayo sa likuran ng pagamutang ito para mailipat ang iba pang pasyente. Sagana sa gamot mula sa mga international donors. Pero kulang na raw ang oxygen at pagkain, hindi lamang para sa mga pasyente, kundi pati sa medical staff. Sa Tacloban City, ang Class A na pagamutang Bethany Hospital, outpatient lamang muna ang tinatanggap matapos na masira ang mga makabagong aparato. Ang baby na ito na aming inabutang ginagamot sa labi ng ospital, na dehydrate, matapos na magsuka at magtae dahil sa pag-inom daw ng maruming tubig. Panawagan sa gobyerno ng mga dayuang doktor na naririto sa Leyte ngayon bilang mga medical volunteer. The big worry is waterborne disease. People have not got running water. So they go to the toilet, they can't wash their hands. There's pollution, there's lack of hygiene. Because of that, they're going to get infectious disease. Nag-request sa mga residente ng Burawen dito sa Leyte na kung maaari, mapadalhan sila ng bulto-bultong relief packs. Direkta nilang ipinararating ang panawagan sa mga may mabubuting loob na ating mga kababayan. Mel. Maraming salamat sa iyo, Emil Sumangil.